Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nawa kung ano ang init ng panahon, ganun din nawa maging kasing init ang atin pong pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga po, mahal ako ng Diyos. Sa sinasabi ng mundo, sa pagpapaliwanag ng mundo, sa mga nababasa, maging sa mga napapanood natin, saan ba nanggagaling ang pag-ibig? Kasi para bang, pag sinabing pag-ibig, tumibok ang puso ko. Ibig sabihin, nagmamahal na ako, mahal ko na yung tao, tumibok lang ang puso. Ganun ba talaga? Sa tingin niyo po, na damdamin ba talaga ang pag-ibig? Emosyon ba talaga ang pag-ibig? Kasi kung sa pagninilayan natin na mabuti ang ating ebanghelyo ngayon, ang pag-ibig ay isang desisyon. So ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa damdamin, kundi nagsisimula sa pagkakaalam, sa knowledge. Kailangan malaman mo, kailangan kilalanin mo, at saka mo tanggapin, at saka ka magdesisyon na iibigin ko ang taong ito. Naiintindihan po ba? Yan. Kasi marami sa atin ang nagkamali na nagsabing agad-agad mahal mo na yung isang tao at handa mong ipaglaban ng isang tao. At ang dali din natin magpalit ng gusto nating mahalin. Minsan may asawa ka na, gusto mo pang magmahal ng iba. Sasabihin mo, hindi mo na siya mahal kasi may iba ka ng mahal. Pagmamahal ba talaga yon? O minsan hindi puso talaga ang umiiral eh. Puson ang umiiral sa tao. Pag sinasabi niya mahal, tandaan niyo mo, damay niyo muna, puso ba talaga o puson? Pag-ibig ba talaga o baka kahalayan lang ang umiiral kaya gustong-gusto natin mapalapit sa isang tao na napagkakamalan lang natin na pag-ibig. Kasi yung sabi po, kung titingnan natin, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. So ano bang ginawa ni Kristo? Nagpakilala muna siya. Sino ba siya? Anak ng Diyos.
Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Tapos, ano ba ang kanyang mga itinuturo? Tinuruan niya muna ang kanyang mga alagad. Wala pa doon sa pag-ibig. Kasi kailan patutunayan ng mga alagad ang kanilang pag-ibig kay Kristo? Pagdating pa ng mga paghihirap, o pag pinipersecute na sila, pag nire-reject na sila, doon pa lang nila mapapatunayan na iniibig na nila si Kristo dahil nakikilala na nila ng lubusan at ito ang kanyang mga utos. So, kailangan may kaalaman ka. Meron kang karunungan. Meron ka ng knowledge sa isang tao bago mo sabihin, mahal ko siya. At handa kang mag-alay din ng buhay para sa taong minamahal mo, para sa Diyos. Kaya minsan, ang dami, no? Mahal niyo yung isa't isa, papakasal na, then all of a sudden, maghihiwalay na kasi ang sasabihin, hindi ko na sila mahal. Kasi nga, hindi mo pa lubusang kilala yung taong sinabihan mo na mahal mo na. Nakukuha ba? At tigilan niyo yung mga kadramahan, no, na hindi ko na siya mahal. Kasi baka kulang pa talaga yung kaalaman mo tungkol dyan, tungkol sa Kanya. Yan dito sa ating Ebanghelyo, balik tayo, no? Sabi, ang umiibig sa akin ay iibigin din ng aking Ama. Ang umiibig sa akin, tutupad, hindi lang basta tumatanggap, kundi tutupad sa aking mga utos. Kung tungkol sa pag-ibig, ano ba ang utos ni Kristo? Ibigin mo ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano pa ang utos tungkol sa pag-ibig? Ibigin mo ang iyong kaaway, ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Kasi sabi, kung iibigin nyo lang yung mga taong may gusto sa iyo, anong mayroon dyan? Hindi yan pag-ibig. Tapos pag nasaktan ka, no, ng taong mamahalin mo, sasabihin mo, ayaw mo na, hanap ka na lang ng iba. Pero ang pag-ibig ni Kristo, dahil nga, tandaan niyo po, no, inibig na tayo ng Diyos bago pa tayo nagmahal sa Diyos. Dahil sa simula't simula pa, nasa sinapupunan pa lang tayo, kilala na tayo ng Diyos. Alam na niya kung sino tayo. Kilalang kilala niya tayo. Maging, sabi nga, no, maging ang mga buhok natin, bilang niya yan, alam niya yan. Kaya, pinaninindigan niya hanggang kamatayan sa krus ang pagmamahal na yan sa atin. Ilan na ba sa inyo dito ang sinabi ng magmahal, ibigin ng asawa, ang hanggang ngayon wala na, hindi mo na sinusunod si Kristo? Tapos pagpipilitan natin na magmahal ulit ng iba, payagan tayo ng simbahan, magmahal ulit ng iba, hindi mo nga kaya talagang magmahal kasi unang-una, hindi mo alam ang kahulugan ng pagmamahal. Saan ang gagaling? Saan dapat nagmumula ang pagmamahal? Ano? Ang gagawin natin? Masisiraan kayo ng ulo. Mababaliw kayo. Pag hindi nyo ito inintindi at inunawa ng mabuti kung ano ang kahulugan ng pag-ibig sa sinasabi ni Kristo, sa tinuturo ni Kristo, kontra sa itinuturo ng mundo. Kaya, tandaan mabuti ha, hindi yan basta nararamdaman. Yan ay pinag-aaralan at kung talagang buo na ang iyong karunungan, kaalaman
sa pinag-aralan mo tungkol sa pag-ibig, saka ka magdesisyon kung itutuloy mo ang pagmamahal na yan. Pero muli, tandaan natin, hindi tayo pinipilit, pinipwersang mahalin ng Diyos. Alamin mo muna kung ano ang naghihintay sa iyo kung mamahalin mo ang Diyos. Hindi madali, madaming kapigatian, marami kang mararanasan. Pero kapag natapos mo ito, pagdating ng dulo, pagdating ng wakas, tsak, walang hanggang kaligayahan ang atin pong mararamdaman. Amen?